condominium oversupply sa Metro Manila. Marami ang nagtatanong, babagsak na ba ang mga presyo? O baka naman may mas malaking epekto na hindi pa natin nakikita. Kung ikaw ay isang buyer o investor, hindi mo pwedeng palampasin ang mga detalye na ito bago pa magbago ang lahat. Sa tatlong bahagi ng video na ito, tatalakayin natin, una, paano tayo napunta sa oversupply na ito. Pangalawa, kung ano ang epekto nito sa mga properties ngayon. At pangatlo, paano mo ito magagamit sa iyong advantage habang may pagkakataon ka pang kumilos. Maraming nababahala. May condo oversupply daw sa Metro Manila. Pero totoo bang ito na ang katapusan ng real estate market? Sa video na ito, alamin natin ang mga kwento sa likod ng mga numero at kung bakit hindi ito dapat ikabahala ng tamang informed buyer o investor. Bago ang lahat, ako po si Sed Laksamana. I am a PRC licensed real estate consultant, real estate broker, and real estate appraiser. Ako po ay resident real estate educator for more than a decade now sa isang real estate education company, ang Prevail Inc. Part 1. Paano tayo napunta dito? Balikan muna natin ang basics. Alam mo ba na noong 2011, ayon sa Housing Urban Development Coordinating Council o mas kilala sa HUDCC, may housing backlog ang Pilipinas na 12.5 million housing units hanggang 2030. Fast forward to 2022, nabawasan ito pero meron pa rin tayong 6.5 million housing units backlog. Ang malaking bahagi ng backlog na ito ay nasa low cost, economic at socialized housing segment. Pero, ang ironic dito, karamihan sa mga itinayo ng nakaraang dekada ay nasa mid-cost at high-end segment. Dahil sa patuloy na pagtaas ng property values, lumayo na sa pagiging abot kaya ang mga properties sa purchasing power ng local market. Dahil dito, nagkaroon ng inventory mismatch. May supply pero hindi tugma sa demand. Para mas madali nating maintindihan ito, kailangan nating maintindihan ang konsepto ng real estate cycles. Katulad ng buhay ng tao, ang real estate market ay may cycle. May panahon ng paglago at panahon ng paghina. At karaniwang tumatagal ang isang real estate cycle ng 7 hanggang 9 na taon. Ang growth ng condo market ay nagsimula noong 2007 ayon sa datos ng DHSUD sa License to Sell applications. Samantalang bumagal ito mula 2014 hanggang 2016 dahil sa pagkabahala ng mga real estate developers sa isang property bubble. Ang property bubble ay isang sitwasyon sa real estate market kung saan nagkakaroon ng mabilis na pagtaas ng property values dahil sa mataas na demand ng property mula sa mga buyers. Dagdag pa rito, tumataas ang presyo ng property dahil sa speculative market behavior ng mga property buyers o maaaring tawaging speculation. Ano nga ba ang speculation? Simple lang. Habang mabilis ang pagtaas ng presyo ng mga properties, bumibili ang mga tao ng properties para ibenta agad sa mas mataas na presyo at hindi para gamitin o paupahan. Sa kanilang pagbili, they hope and pray na tataas ang presyo ng property. Ang risk sa investment strategy na ito ay walang katiyakan na pag binenta na nila ang property, panahon na gusto nila, ay mananatiling may demand pa rin ang properties na ibebenta nila. Noong 2007 hanggang 2016, maraming foreign investors ang nag-speculate na bumili ng mga condominium units sa mga real estate developers. Minsan, isang floor o minsan, higit pa. Kung kaya naman, pagdating ng 2016, naging mataas na din ang presyo ng condo properties. Subalit, pagpasok ng 2017, nagsimulang dumami ang mga Chinese nationals dahil sa pagdami ng mga Philippine Offshore Gaming Operations or POGO companies. Kasabay rin ito ang pagdami ng mga Chinese nationals na bumili at nagtayo ng mga condominium properties sa Metro Manila. Isang trivia, bagamat nagkaroon ng environment of fear ng oversupply noong 2016, agad na na-absorb ng Chinese nationals ang supply ng mga vacant condos dahil sa napakataas na demand nito noong 2017. Noong 2017, alam na ng mga real estate professionals na kulang ang supply ng housing units para sa demand ng mga POGO companies. Kung kaya naman, tumaas ng sobra ang rental rates noong panahon na yon. Ang pangyayaring ito ay magbibigay idea sa atin na bagamat ang market expansion mula 2007 hanggang 2016 ay isang kompletong real estate cycle, nagkakaroon din ng pagkakataon na nakakaranas tayo ng extended bull run. Ang extended bull run ay isang pangyayari kung saan nagpapatuloy ang paglago ng merkado higit
sa pangkaraniwang market cycle. Mula 2017, maraming Chinese at iba pang foreign nationals ang sumabay sa pagtaas ng property prices sa Metro Manila. Siyempre, may mga OFWs at local Filipinos din ang nag-invest noong panahon na ito. Dahil marami ang nag-speculate sa market kung saan bumibili ang mga tao ng property na may intensyon na bayaran lamang ang installment na down payment period, tsaka nila ito ibibenta kapag ready for occupancy na ang property. Lumipad ang property values sa unaffordable levels. Ito ay tugma sa pahayag ng Lichu Property Consultants, kung saan ang mga buyers na hindi na kayang magtuloy na mag-avail ng property loan ay nag-e-end up balik ang kondo sa real estate developers. Ito ay isa lamang sa mga dahilan kung bakit may condo oversupply sa Metro Manila ngayon. Bukod dito, meron pang isang dahilan kung bakit tumaas ang presyo ng mga properties di lamang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Dumako tayo sa epekto ng train law sa property prices noong 2021. Noong 2021, ganap nang ipinatupad ang pagpapataw ng excise tax sa petroleum, oil, at coal sa ilalim ng train law. Ang coal ay isa sa mga pangunahing materyales sa pagpoproduce ng simento at bakal na siyang ginagamit sa pagtatayo ng mga gusali at kondo. Samantalang ang langis naman ay ginagamit sa produksyon ng iba't ibang produkto, kasama na ang petrolyo. Kapag tumaas ang presyo ng mga materyales at gasolina, asahang tataas din ang presyo ng mga condo units na binibenta sa merkado. Ito ay tinatawag na cost push inflation, na kung saan ang pagtaas ng presyo ng mga materyales sa paggawa ng isang produkto ay nagiging sanhi ng pagtaas ng presyo ng final product. Sa mabilis na pagtaas ng property values, mas mabilis itong napabilang sa mga properties na subject sa 12% value added tax, na siya namang higit na nagpapataas sa presyo ng mga properties. Di lamang ng kondo, kundi pati na rin sa mga lupa at house and lot sa merkado. At yan ang mga dahilan kung papaano tayo umabot dito. Part 1 pa lang yan. Sa susunod kong video, papaliwanag ko kung ano ang pwedeng mangyari sa property market sa sitwasyon ng merong condo oversupply sa Metro Manila. Dapat ba tayong matakot? Totoo ba na merong opportunity sa ganitong tipo ng krisis? Pag-uusapan natin yan. Kung meron kang additional insights na makakatulong sa property investors, iniimbitahan kita na mag-comment at i-share ang iyong nalalaman para mas maging informed ang mga property owners at buyers ano ang maaari nilang gawin sa sitwasyon ngayon ng property market. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, please don't forget to like and share this video to your friends and family na alam mong kailangan at matutulungan ng video na ito. See you on the next one!